Pero yung ganyan, no? What do you think of the brazenness of these Chinese military officials to actually confront the president about something that even they, I think, know is a false narrative. Pero parang with conviction yung delivery nila eh. Parang kasalanan niya yan eh. Di ba? Parang tayo yung nambubuli. Saan ang gagaling yung brazenness na yan? I think it comes from their party kasi doon naman lahat nag-uugat, no? Remember, the Chinese Communist Party is the most powerful doon sa kanila. Siya yung nagpapagalaw kay Xi Jinping at sa mga generals nila, no? Sa People's Liberation Army, Navy. Natatandaan ko rin nung nag-aral ako sa Beijing back in 2011. Mga klase ko, mga People's PLA, ganyan din sila magtanong. Ako yung tawag nila sa akin, tuwing nagre-recite ako at china-challenge ko yung idea nila, Chester from the Philippines, you again, parang ganyan sila. Kasi kailangan mo rin silang tapatan. And I think that's how they always say their piece, no? Kumbaga structured, at the same time rehearsed, theatrical, parang inutusan sila para sabihin ang mga yun. And it is embedded also in their system. Kasi nga, yung party yung nagpapatakbo sa bansa nila. And of course, no, may pangarap yung party nila. The dream of their party is to become the biggest and most powerful country by 2049. So lahat dapat structured din yung kanilang yung kanilang sinasabi. I would surmise na ganyan din yung kasi I've attended mga track 2, track 1.5, track 1 diplomacy, no, na negotiations. Minsan may pa yan eh, may mga may script pa sila yan, no? Yun yung binabasa nila during conferences, and then of course during open forum, naka-stick sila doon sa script nila. So ganun sila lagi, parang robot na isa lang yung sinasabi nila, even if alam mong hindi tumutugma sa world reality, no? Naka-stick lagi sila. They're trying to challenge the president because that's how they see, that's their world view, no? Yun ang kanilang pananaw, paniniwala, no? Kasi yun ang dinikdik din sa kanila, no? Tsaka meron silang meron silang tinatawag na message discipline na unfortunately wala sa atin for the longest time kasi pa nagpalit ang presidente, naiiba yung polisiya pagdating sa pambubuli ng China. Diba? Pero sila, very consistent sa kasinungalingan. Oo. Kaya paninindigan nila yung kasinungalingan nila, yung cognitive warfare nila. Kasi yun lang yung nakikita nila. Yung the lies that they believe, nagiging truth. Nagiging katotohanan, no? Until such a time they pass it to the next generation and to others na yun lang yung solid truth to them, no? I think that's the problem when you are not open to world realities, no? Kaya sina-challenge natin din si China kasi kailangan magising sila sa katotohanan, lalo-lalo na kung ang pangarap nila ay maging world superpower, na hindi lang sila yung bansa sa buong mundo, marami pang mga tao, marami pang ibang teritoryo na gustong mamuhay ng coexistence din, no? I think that is something that we're trying to change, to challenge, no? Kaya tuwing nagsasalita tayo, no, binibigkas lagi natin yung international law kasi hindi sila naniniwala doon, no? At walang nakakataas sa international law, not even the US or other superpowers, no? Kailangan sumunod sila doon. So ganun lang ang gusto natin sabihin. Interesting din yung madalas sa pagbanggit ng China ng international law. Kasi tayo, at least meron tayong message discipline dyan ngayon, no? Nung panahon ni President Aquino, lumaktaw lang ng panahon ni President Duterte kasi grabe yung kasipsipan sa China, di ba? Pero balik yung pagbanggit dun sa pagrespeto ng international law under the current administration. Pero interestingly, di ba if you notice, dun sa mga viewers natin, banggit yung China ng we respect international law. At pag sinisisi or ginagaslight yung Pilipinas, sinasabi nila, dapat respeto natin international law. Pero sa isang taong nag-iisip, di ba pag sinabi mong respect the international law, especially when it comes to the issue of the West Philippine Sea and the South China Sea, meron ng UNCLOS decision. Yeah, that's meron final. Meron ng 2016 arbitral award. Yes.
ini-invalidate yung 9-line claim ng China na ngayon naging 10 pa. Ibig sabihin, wala pong kwenta. Walang basehan yung pag-angkin nila sa more than 80-85% ng South China Sea. So, hindi ba bumabalik sa kanila yon? Pag binanggit nila, international law, teka muna. Ibig sabihin, international law, lumayas kayo dyan sa aming West Philippine Sea. Tama ba? Tama. Diba? Agree ako doon sa sinasabi because they're trying to reinterpret it based from their own national interest. Alam mo ba yung parang nag-aaway kayo, tapos alam mong nananalo ka na, tapos wala na silang masabi, ang pwede na lang nilang gawin is baliktarin ka. Sasabihin nila ikaw yung nagpro-provoke ng away, mali yung interpretasyon mo. Imagine mo, nag-roll out na ang arbitral award, tapos sasabihin nilang piece of paper. I think that is not acceptable, no? Unacceptable talaga yun. Tapos from nagbabago rin yung mapa nila, yung imaginary lines nila from 11 naging 9, ngayong 10. Ako, susunod kaya ano yung next, no? Pati yung messaging nila nagbabago rin. Dati tayo yung nagpro-provoke, tapos ngayon warmonger ang Philippines. Ano kaya yung mga sasabihin pa nila in succeeding years, no? So I think that is the cognitive dissonance, no? Kasi they're trying to reshape the minds of the people, condition our minds. Kaya nakita rin ninyo yung domain and multi-dimensional influence nila sa atin, no? Yung pinasok na nila yung ekonomiya natin, yung politika natin, yung military natin. Susunod papasukin na nila yung pag-iisip natin, no? Because no, dumadami na rin yung mga researchers nila, dumadami na rin yung funding na pwede na ibigay sa buong mundo. I think they're trying their best para ma-influensyahan tayo.